pag ang tao ay naniwala na si Kristo ang Ebanghelyo, na siya ang tagapagligtas lamang, at gusto niyang mabinyagan, bautismohan agad. Nagagalak ako na manyayahan sa Forum ng Grace ngayong Monday 7, ngayon 7:12 na ang umpisa natin. Yung delimitation, I am aware, alam ko na sa lexicographical studies tungkol doon sa Evangelion o Gospel, commonly translated Gospel, maraming meaning yung Evangelion o Gospel. Hindi lang iisa. Halimbawa, yung number 1, proclamation. God's proclamation to humans. Number 2, a book dealing with the life and ministry of Jesus. Kagaya ng Gospel according to Matthew, Mark, Luke, and John. It can be a gospel, can be a book, but it includes many aspects. Say, for example, the acts of Jesus. Yung healings niya, those are gospel. But my delimitation, yung focus natin sa pag-aaral natin, the gospel as a savior. Kaya ang basis ng ating pag-study ngayon ay it revolves around the gospel that saves. Okay, sa text ng first chapter verse 16 ng Romans, doon sa New Century Version, ganito ang mababasa: I am proud of the good news or gospel according to New King James Version yan, because it is the power God uses to save everyone who believes, to save the Jews first, and also to save those who are not Jews, Gentiles, all nations or people outside Israel or Jews are Gentiles. So Filipinos, Americans, Chinese, any kind of nation outside Israel are Gentiles. So, but the gospel to save was offered first to the Jews. But when they rejected Jesus as a nation, it was offered to the Gentiles. And so the gospel reached us. And so, let us revolve or focus on the gospel as Savior. Now, that text tells us the gospel is the power God uses to save all people who believes. And who is this power? Read Acts 4:12 and 10. In Acts 4:12, New Century Version, it reads, Jesus. Who is this Jesus? Verse 10 says, Jesus from Nazareth, Jesus Christ from Nazareth. There are many Jesus, but this specifies Jesus from Nazareth. In the King James Version, Jesus of Nazareth. In New Century Version says, Jesus is the only one who can save people. His name is the only power in the world that has been given to save people. We must be saved through him. So you notice, the gospel is exclusive and inclusive. Exclusive in the sense that the gospel is exclusively a person.
It is not an exposition of any doctrine. It is not a book that saves. Jesus is the gospel. Say, for example, the gospel who saves or that saves is not a book. The Bible is not the gospel to save. Why? John 5:39 says, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Hindi yan ang nagliligtas. Yan ay nagpapatunay lamang kay Jesus Christ na siya ang manliligtas. So, you notice, this includes any kind of books. Any kind of books cannot save. It is not a teaching that saves, it is a being that saves, Jesus Christ. I repeat, it is not a person, it is a person. It is not an exposition of doctrine. Say, for example, the 28 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventists. We are not saying to the world that the 28 fundamental doctrines are the one that save people. No. We are declaring that it is Jesus Christ that saves. Say, you go to the Fundamental Doctrines, edition 2006, this one, and it is an authentic explanation or exposition of the doctrines of the Seventh-day Adventists. But we recognize that they are the only ones, these fundamental doctrines, will lead people to see clearly Jesus. And so, I repeat, the teachings of Jesus are not the Savior. It is the teacher, Jesus. The Bible is not the one that saves. It is the author of the Bible, which is Jesus Christ. So, that is the exclusiveness of the gospel. But the inclusiveness of the gospel involves all people throughout the world, with the specification, qualification, those only who believe and obey Jesus Christ. And so, this one, to my understanding as a preacher, as an evangelist for 47 years of the Seventh-day Adventist, at first I believe that it was the 25 doctrines before. It was 1880s that the fundamental doctrines were formed. But as the years rolled on, and we find better explanation of the truths of the Bible, then there was 27. Now it's 28. Because truth, or the understanding of truth, we believe, is progressive. Proverbs 4:18 says, the path of the righteous is like the dawning, the shining sun. It grows slowly until noonday. So the Lord allows the capacity of men to grow understanding. I have many things to tell you, sabi ng Panginoon doon sa John 16. Sabi, I have many things to tell you, but you cannot bear them now. So, He bears with us yung capacity ng understanding natin. And so, now, it is clear in my mind that the gospel to be preached before a person is saved is Jesus Christ. And what does the Bible say? Acts 4:12 says, only Jesus is the Savior. That excludes anybody. Only one person, Jesus Christ. So much more exposition of doctrines, they cannot save. They help us to see clearly Jesus, the Savior of mankind.
Galatians 6:14, New King James Version, God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Hindi gusto ng Panginoon, sabi niya, na ako ay magpagmataas maliban lamang sa cross ng ating Panginoong Jesus. Revised Standard Version ng Galatians chapter 6 verse 14, ganito ang sabi niya, subalit huwag nawang mangyari sa akin ang pagmalaki maliban sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Alam mo yung mga komentaryo ng Ellen G. White tungkol dito? Dito sa Volume 6 is the Bible Commentary, page 1113, paragraph 1. After quoting Galatians 1:14, ganito ang sabi niya, hanging upon the cross, Christ was the gospel. Amen. Crucified and risen Savior. This is our message, our argument, our doctrine, our warning to the impenitent, our encouragement for the sorrowing, the hope of every believer. Ang liwanag. There is something to preach before a person is baptized, and that is Jesus Christ. We need not memorize all the 28 doctrines before we are baptized. Much more, we need not memorize all the Bible because we cannot. There is one basic truth that we have to teach people, and that is Jesus Christ, the Gospel. Ang sabi ni Dr. Thomas H. Shepard, itong author ng Adult Sabbath School Bible Study Guide ng July, August, September 2004, ang pangakuan, The Book of Mark. Sa page 14, ang Philippine Publishing House edition. Iba ang Consis edition sa Amerika, pero paging lang naman. Dito ang sabi niya, according to Mark's perspective, Jesus ultimately is the gospel. Yan ang maliwanag sa aming position na Seventh-day Adventist. Dapat klaruhin ito. Sapagkat marami ring mga pastor na hindi nila makaunawaan at saka hindi maliwanag ang pagpaliwanag nila sa mga tao. Tung tanungin, ano ba ang ebanghelyo na may pangaral bago mabinyagan, mabautismo ng tao? Ubusin nila yung isang libro bago mabinyagan. Imposible yan. Imposible. Ipaliwanag mo lahat yung 28 doctrines upang bago sila mabinyagan. Hindi yan ang strategy ng Panginoon noong sa Biblia. Example, di ba sabi niya doon sa Mark 16, 15 and 16? Sabi niya, go into all the world and preach the gospel to every creature, that he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned or damned. Sabi niya, okay, ipaliwanag mo lahat, yung 28 doctrines bago mo binyagan. Hindi, yun ang strategy ng Panginoon. Ipaliwanag mo lahat yung Biblia bago mabinyagan yung tao. Hindi, ganon. Ang punto ng ating Panginoong Jesus, sa isip niya noong sabihin niya sa mga disipulos niya, bago siya pumakyat sa langit, sabi niya, humayo kayo, ipangaral ninyo ang ebanghelyo
at ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay maparurusahan. Ano ang pinangaral ng mga disipulos? Tignan natin doon sa mga gawa, chapter 4, verse 5, verse 42. Noong sabi ng Panginoon, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Ano ang ipinangaral nila? Mga gawa, chapter 5, verse 42. Ano ang sabi dito? Gusto kong basahin sa Revised Version Tagalog. Ang sabi niya, itong talatang ito, 5:42. Ang sabi niya, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. New Century Version, maliwanag yung sabi niya doon na ganito ang basa niya yan. Ang 42. New Century Version. Every day in the temple and in people's homes, they, the disciples, continue teaching the people and telling the good news, or the gospel, that Jesus is the Christ. Bakit yun ang idinidiin nila noon? Bakit? Na si Jesus, siyang Kristo. John chapter 1 verse 41, ang sabi niya, yung Kristo, Greek word yan. Yung Messiah, Hebrew word yan. Anointed ang ibig sabihin niyan. The anointed one, isang ibig sabihin. Kaya kung ipangaral ng mga disipulos noon ng Ebanghelyo, idinidiin nila na si Jesus na taga Nazaret, na ipinako ninyo sa cross, na nabuhay na maguli sa pangatlong araw, siya ang Mesias, siya ang Kristo. Paulit-ulit yan na ginawa ng mga disciples. Tignan natin doon sa Acts 4:12, binasa na natin yon. Acts 9:22, Paul in Damascus, si Pablo ito idiniin niya sa mga Hudyo that Jesus is the Christ. Siya ang Savior, siya ang Mesias, siya ang tagapagligtas. Acts 17:3, Paul in Thessalonica, anong ginawa niya? He explained to the Jews that Jesus is the Christ. Bakit? Kasi paniwala niya, si Jesus Christ ay karpintero lamang yan. Ang mga kapatid niya kilala natin. Ang tatay niya ay karpintero. Sino ba siya? Hindi nila alam na si Kristo pala o si Jesus of Nazareth is the Messiah, is the Christ. He is the gospel. Acts 18:5, si Pablo inulit na naman doon sa Corinto. He testified to the Jews that Jesus is the Christ. Kaya, the gospel according to the disciples was Jesus Christ. Tayo naman ngayon, ano ngayon ang sundin natin? Yung ginagawa natin na ipaliwanag natin lahat ng doktrina bago mabinyagan yung tao. Ay kung gusto na yung tao na mabinyagan agad, pwede ba yan? Pwede mga minamahal. Tignan natin Acts 2:36-38. Ilista ninyo yan at basahin ninyo. Isang araw lamang, isang setting lamang na pangangaral ni Pedro doon sa Day of Pentecost. At nung napakinggan nila, ang sabi ni Pedro, itong Jesus na ipinako ninyo sa cross, binuhay ng Diyos ito. Ito ang manlilitas. Ay nung sabi ng mga tao, ano ang dapat gawin namin? Ang sabi naman niya, repent and be baptized. Ano ang ginawa nila? About 3,000 people were baptized that day.
Kinailangan ba na ipaliwanag lahat yung doktrina? Hindi. 1 day lamang yun. Okay, isa na naman. Acts chapter 8, 26 to 38. Ang sabi ng Espiritu kay Felipe, tabian mo, tumabi ka doon sa eunuko, sa batin. Sino ba yung batin? Ito ay mga tao na kapun ito. Sila ang nagbabantay sa reyna ng Ethiopia, si Reyna Candace. Bakit kinapun sila? Bakit? Kung hindi mo kapunin, baka molestyahin pa yung reyna. Kaya lahat ng mga eunuko ay kapunyan. Yung leader ng eunuko, interesado siya sa gospel. Tumabi si Philip. Naintindihan mo ba ang pinapag-aralan mo? Sabi naman ni eunuko, paano ko naintindihan kung wala namang magpaliwanag sa akin? Ang binabasa niya ay tungkol sa Isaiah 53. Yung tupa, yung kordero na dinala sa katayan at hindi man lang niya binuksan yung kanyang bunganga. Sino ba ito? Sabi yung eunuko. Tinutukoy niya yung sarili niya o iba? Ang sabi naman ni Philip, ito, basahin niyo sa chapter 8, verse 35. The eunuch preached Jesus. This is Jesus ang Messiah, si Jesus ang Ebanghelyo. At noong dumaan na sila sa isang tubig, sabi ng eunuch, narito ang tubig. Sino ang makapipigil sa akin na mabautismuhan? Ang sabi naman ni Pedro, kung maniwala ka sa buong puso mo na si Jesus siya ang Mesias, siya ang Kordero, siya ang tagapagligtas, di mabautismuhan ka. I believe with all my heart, sabi niya. Basahin niyong mabuti yon. Dalawa sila lumusong doon sa tubig. Bininyagan, ura-urada. Kinailangan ba ma-explain lahat yung mga doktrina? Hindi. Basta nagdesisyon yung tao, bautismuhan agad yan. Ano pa ang ebidensya? Acts 16, 25 to 33. Basahin ninyo ang istorya dyan. Yung Philippian jailer. Si Pablo yung sa Silas, nabilibid sila, mga tanikala, noon sa paa at kamay. Hating gabi, naglindol. Nagising, nagwalantang yung gwardyang sabi niya, wala na. Nabuksan na ang mga pintuan. Ang palagay niya, tumakas na yung ginagwardyan niya. Ang reglamento ng Roman Empire, kakatayin yung gwardya na nakapagpatakas. Kaya kinuha niya yung kanyang tabak. Magpatiwal na sana ang sabi ni Pablo. Huwag mong gawin niya. Narito kami, hindi kami tumakas. Kumuha yung jailer ng mga ilaw. Ang sabi niya, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Verses 30, 16, 30, 31. Ang sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, thou and thy house. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. Basahin ninyo yung istorya dun sa talatang yon. That night, ipanilawanag ni Pablo na si Jesus is the Christ, the Savior. Sa sambahayan. Ura-urada, that night, na binyagan, na bautismuhan silang lahat. Yan ang ebidensya na pag ang tao ay naniwala na si Kristo ang Ebanghelyo, na siya ang tagapagligtas lamang, at gusto niyang mabinyagan, bautismuhan agad. Ngayon, ang question ay, kailan ang doktrina? Di patuloy, basahin natin doon sa pagkatapos na nabinyagan yung 3,000, about 3,000 people. One day preaching lamang yon. Nung masagip nila ng Panginoong Hesus lamang ang tagapagligtas. At mabautismuhan sila. Nabautismuhan sila ang lahat. Pero pagpansinin ninyo sa 42. Basahin natin dito sa 41. Kaya't ang 40 at iba 41. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon
ang may 3,000 kaluluwa. Katapos ng nabautismohan sila, verse 42, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. They continued in the teaching of the apostles. They doon na, pagkatapos na mabanyagan, tuloy ang doktrina. Kung nag-decide siya. Pero kung hindi siya nag-decide, patuloy ang doktrina. Bakit? Ang mga doktrina, mga kaibigan, doon sa Biblia, kung maliwanag ang pagkapaliwanag ng mga doktrina, they are the incentives in order for people to give their hearts to Jesus. Yan ang maliwanag na sabi dito sa Steps to Christ, page 21. Gusto kong basahin ang sabi ng Ellen White, upang makilala natin mga Adventist at maski hindi Adventist na mga kaibigan natin. Ang doktrina ay hindi nagliligtas. Yan ay mga incentives and encouragement to urge us to give the heart's loving service to our Creator and Redeemer. Page Amen. 21, paragraph 3. Yan ang maliwanag. Kaya patuloy upang kung masagip nila, ang ganda palang si Kristo na aking paniniwalaan. Ibigay ko na nga ang aking puso sa Kanya. Di mabautismohan na. Before baptism, the gospel must be preached. Jesus is the gospel. Kung hindi mag-decide yung tao, patuloy ang doktrina upang mainganyo o mapatapang siya o mapasigla siya na ibigay niya ang puso niya sa Panginoon. Ano pa ang purpose ng doctrine after baptism? For mission. Mission. Yung before baptism, dapat that is for salvation. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That's for salvation. Any doctrine or any good deeds after baptism, those are for mission. Our mission is to go and preach the gospel. And so, under mission, letter A, for training, in order for the baptized people will become disciple makers. Yan. Number B, in order to grow. 2 Peter 3:19, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Jesus Christ. Sabi doon, kayo ay lumago sa pagkaalam kay Panginoong Hesukristo. Upang kung malaman natin more about Jesus, there will be transformation of our life. Not for salvation, not to earn our salvation. Transformation is for mission. Bakit? Kung maganda ang buhay ng isang mananampalataya, the gospel, Jesus Christ, will be more attractive to people. Meron kong kaibigan ng bastos-bastos niya. Pero yung Adventist ay mapasensyado. Pinapakita niya ang pag-ibig ni Kristo hanggang makita niya kung ganito lang ang Panginoon na nawiibig sa akin. Ibigay ko ang puso ko sa Kanya. Nainganyo yung tao, nabinyagan. So, living for Christ is not for to earn salvation, but it is for mission in order to make the gospel attractive. Ang tanong ay, bakit? Immediately. Kung gusto yung tao na gusto nang mabinyagan, huwag mo nang pagpaliban. Doktrina muna tayo bago kayo mabinyagan. Huwag na.
binyagan mo agad kagaya ng eunuko. Binyagan mo agad kagaya yung jailer. Binyagan mo agad kagaya ng mga about 3,000 people. And then, indoctrination will follow after that. Ang isang tanong pa tanong sa akin, bakit pastor? Yung summary na upang tayo maligtas nandyan sa Marcos 16:15-16. Humayo kayo, ipangaral ninyo ang ebanghelyo at ang sumampalataya sa ebanghelyo at mabautismuhan ay maliligtas. Tatlo lang naman pala nandyan Tama, that's the summary. Believe the gospel, Jesus Christ. Because it is only by faith alone that works, that saves. We are saved by grace alone, through faith alone in Jesus Christ. That works. Pansinin niyo, that's Galatians 5 verse 6. We are saved by faith, that works. It did not say, hindi niya sinabi mga kaibigan, we are saved by faith and works. Hindi. Hindi niya sinabi, we are saved by faith plus works. Hindi. Kasi that's still salvation by works. Pero ang sabi niya, we are saved by faith that works through love. That means, if you love me, keep my commandments. Okay. It is not by works that we are justified. It is by faith that we are justified. Faith is the root of salvation. Good works is the fruit, not the root of salvation. Yeah. When a person listen to the gospel and believe the gospel of Jesus Christ, and he wants to be baptized, huwag mo nang ipagpaliban. Kapatid, isang karanasan doon sa Hanford, doon last assignment ko doon, merong supervisor ng mga nurses na nagtatrabaho doon sa Adventist Hospital. Ito ay hindi Adventist. Meron siyang interest. Sabi niya, Pastor, bigyan mo nga ako ng Bible study. Sige. First meeting namin, ipresentar ko sa kanyang pag-ibig ng Diyos na itong pag-ibig niya. Pinakita niya sa ating lahat na siya ay namatay sa cross. Siya ang ebanghelyo. At sino mga manampalataya sa kanya at mabautismuhan, maliligtas. Ang hindi manampalataya, parurusahan. Kaibigan, sabi ko, naniniwala ka ba na si Kristo lamang ang tagapagligtas? At siya lamang ang pwedeng makapagbago ng ating buhay, makapagligtas sa atin. Naniniwala ka ba? Opo, Pastor. Congratulations, sabi ko agad. Planuhin natin ang pagkabinyag mo. Set the date. Immediately, first meeting lang yan. We set the date. Pinili niya ang isang date. Pagkatapos, habang inintay natin siyang date na baptism mo, patuloy natin ang pag-aaral. Patuloy. Pero naiset na ang desisyon niya na siya ay mabinyagan. Nabinyagan. Ang nangyari dyan, nagustuhan yung isang doktor doon. Kinusentan ng kanyang pag-ibig. Nagbahalan sila. Hindi lang kasawa sila. Karanasan na tunay yan, mga minamahal. Hindi ba kung mag-opera ang doktor, hindi agad, he does not insist or hindi niya partihin yung tao, katayin yung tao. Agad hindi. Anong gawa niya? Injeksyonan niya ng ano ba yung anesthesia. Eh nung na-injeksyonan ng anesthesia, sabi, okay, it's time now to operate. Operate on. Hindi na masakit. Kung ang ebanghelyo ng pag-ibig ng Panginoong Hesus ang madama ng isang tao na siya pala ang umiibig sa atin, na siya ang ebanghelyo, susunod na ang mga doktrina. Madali na lang yan. O ang tanong ay, bakit? Ura-urada. There are 3 or 4 reasons. Bakit baptize immediately? Number 1, Acts 22:16.
Bakit ka nag-autobili? Tumindig ka at magpabautismo ka upang hugasan mo ang iyong mga kasalanan in order to wash all our sins. Bakit? Walang exception yan, mga kaibigan. Di ba sabi ng Romans 3:23? All have sinned and have come short to the glory of God. Dapat tayo ma-wash ng mga kasalanan natin. O yan. Binyag ang kailangan yan. Number 2 reason. James 4:14. Bakit gusto ng Panginoon na immediately ura-urada tayo ay tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas at mabautismuhan? Bakit? Ang buhay natin ay maiksi. Life is brief and uncertain. It's just like a vapor that appears and disappears. Number 3 reason. Matthew 3:13-17. Jesus was baptized in River Jordan. Ako hindi gusto ni John the Baptist. Ako sana ang binyagan mo, Panginoon, ikaw naman ang magpabinyag sa akin, sabi niya. Let it be so, sabi niya. Oh, that's the way how to fulfill all righteousness. We cannot fulfill all righteousness, mga kapatid, kung ayaw natin magpabinyag, kung meron tayong pagkakataon na mabinyagan. At saka, kung wala naman tayong pagkakataon na mabinyagan, kagaya yung thief on the cross, nabinyagan ba, pastor, yung thief on the cross? Hindi. Maliligtas ba yon? Oo. Bakit? Ipinangako ng Panginoon, I'll tell you today, thou shalt be with me in paradise. Kasi alam na Panginoon, wala na siyang panahon na bumaba sa krus at magpabinyag. Oo. Kung wala ka ng panahon, ay di consider ng Panginoon yan. Basta nag-decide ka, Panginoon, I accept you as my personal Savior and I want to be baptized. Pero, nandun ka naman na sa last mong hininga, ay di consider niya ng Panginoon. Pero kung merong panahon lamang yung thief on the cross na bumaba doon, sigurado sumunod sa pang-apat na reason bakit mabinyagan ng tao. 1 Peter 2:22. Si Jesus walang kasalanan. Verse 21, bakit siya nagpabinyag? To follow His example. Kaibigan, sabi ko, gusto mo bang tanggapin si Kristo at sundin ang kanyang halimbawa? Gusto ko, sabi niya. O, edi, agad, decision made. Okay, summary. What is the gospel? The gospel that saves is a person, not an exposition. The gospel is a teacher, not the teaching of the teacher. Jesus Christ is the only Savior, not Muhammad, not Confucius, not Tao, or not Mahatma Gandhi, o sino pang mga tao. It is only Jesus. It is exclusive. The exclusiveness of the gospel includes all books, all writings, and it's only Jesus Christ. And so, what should we do in order to be saved? Believe the gospel and be baptized. Merong istorya dito sa libro ni HMS Richards, What Jesus Said, page 141. Meron napakagandang istorya dito. Dalawang magkapatid, nagnakaw sila ng tupa, stealing ship. Ang ginawa ng England noong panahon niyan ay they branded yung noo ng dalawang magkapatid. Ang nailagay, ST. Alam niyo yung pag-brand, yung pagmarka ng kalabaw ay mayroong maintindihan yung sinasabi ko. They branded yung noo ng magkapatid. ST. Ship thief. Magnanakaw ng tupa. Napahiya itong magkapatid. Yung isa, hindi ko kaya mabuhay dito sa lugar natin. Tumakas siya. Nabuhay sa ibang lugar. At namatay na doon na walang nakakaalam. Yung isang kapatid, ang sabi niya, I lost my name here. I must
gain back my name and the respect of my neighbors and all my self-respect. At binago ng Panginoon ang buhay niya. Pagkatapos ng isang lang taon, dumating ang bisita o villager o yung bisita sa village. Sabi niya, anong ibig sabihin niyang brand na nalagay doon sa noo niya? Este. Ang sabi ng mga nakakaalam na doon sa palibot, ang naalaala namin. Nakalimutan na namin ang nakaraan niya, pero ang pangkaraniwan na buhay na niya, ang ibig sabihin niyan, este, saint. Santo. Mga minamahal, ang sabi ng librong napakagandang ito. Itong binabasa ko dito na Steps to Christ. It is page 18. It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken, sabi niya. Education, culture, exercise of the will, human effort, all have their proper sphere. But here, they are powerless. They may produce an inward correctness of behavior, but they cannot change the heart. They cannot purify the springs of life. More, they cannot save a person. It is only one power, and that power is Jesus Christ. I would like to appeal, friends, Jesus is the gospel. He is the only one that can change your life and my life